Mga bata, nagtatrabaho ako noon, pero walang table time tayo guys, naglilinis ng kusina at the same time nagpiprito ng pagkain ni Bunso, parating na siya from school. At don't mind my kasirola, magic kasirola po ito sa akin, 10 years na ang kasirolang ito sa akin. Crunchy po ang ganitong uri ng kasirola pag nagprito kayo ng fried chicken. Check natin ang ating piniprito. Meron pa tayong 5 minutes, 10 minutes, darating na si Bunso. Ibaliktad natin. Wow, yummy. Yan nga, hindi ko mabitaw-bitawan ang kasirola kong ito. Sikreto ko lang guys, i-share ko sa inyo. Kahit anong ilagay mo sa chicken, pag nag-fry ka, kahit lagyan mo ng magic sarap or mga breadcrumbs or whatever, kung hindi stainless or hindi maganda yung kasirolang pagpiprituhan mo, hindi po crunchy. Narinig ko yung school bus ni Bunso. It's about time yata. Antayin natin siya dito. Yan na ba? Anong oras na ba? Ete. Time out muna tayo guys. Ayun, dumating na si Bunso, kumakain. At kumain din ako ng isang piraso. May mga ano pala guys, okay, maisingit ko lang habang tayo nagta-time out dito. Bali isang buong araw, anong oras na, hapon na, hindi ko pa tapos ang kusina. Buti na lang wala si Mr. Malilit daw siya, darating daw siya ng mga 8 o'clock ganoon, pero may sakit siya. Sabi ko ngay wag nang pumasok. Sabi niya mas magkakasakit pa ako pag nandito ako sa bahay, sabi niya. So ayun, from time to time chine-check ko yung kalagayan niya dun sa trabaho. And by the way guys, nung ano nga pala, sa previous vlog natin, natatawa lang ako. Previous vlog natin nung nakaraan, meron akong na-share na video tungkol sa sa contract project ni Habi. Yung title Before and After. May mga comment doon na nabasa ako, nasabi sa akin wow, ang laki ng bahay mo Sisi, sabi ganun sa akin. Hindi po namin bahay yun guys, bali kontrata ni Habi yun. At ang purpose ko, dahil nga wala tayong ma-upload, so isiningit ko yun para i-upload at i-share sa inyo. At yun nga, nabasa ko doon na may mga nag-comment doon na bahay daw namin, ang ganda. Hindi po namin bahay yon. Kontrata po ni Habi. So, yun na nga.
katatawag ko lang sa mister, may sakit siyang, tumuloy pa rin sa trabaho. Kailangan yun. Kailangan nating kumayod, magtrabaho. Pwede naman siyang kahit na hindi pumunta, pero dapat tawag-tawagan niya yung mga lalaki doon. So, ayun, nagpumilit pa rin siyang pumasok. Kailangan nating kumayod para sa ekonomiya, kumbaga. At kami lang ni Bunso today dahil ang balak ni Hadi is malapit lang yung location ng trabaho nila doon sa hipag ko. So, baka doon na daw siya matulog dahil yung biyahe from his work hanggang dito mga 30 minutes. So, mapapagod lang siya. So, doon na lang daw sila matutulog kasama nung panganay ko. So, inapura ko yung pag-general cleaning dito dahil pag dumating sila, burara na naman yung bahay. Alam niyo lang, ibig kong sabihin, imbis na yung time ko sa diretso ng pag-general cleaning, lalagay pa ako ng mga pinggan nila para kumain pagdating nila. So, mai-stop na naman yung trabaho ko. In some way, masaya ako na doon na lang sila matutulog. Pero, worried naman ako dahil may sinat siya. May sakit siya. Kaya yun, tinatawagan ko. Hindi na natapos-tapos yung trabahong bahay. Yun nga, nag-iisip ako kung ano yung i-content ko. Kung ang i-content ko, guys, yung trabahong bahay lang dito, marami kayong makikita. Yun na yun. Oo. Ang trabahong bahay hindi natapos-tapos. Pag maliit lang naman yung bahay. Oo, hindi naman ako yung malinis na tao. Kaya lang, pag nandito ka sa bahay, magbubusisi ka ng mga kung ano-ano dyan. Oo. So, yun yung sinasabi nila, guys, na kung minsan, yung mga iba sinasabi nila na, buti ka pa, nasa bahay ka lang. Pero hindi nila alam, guys, kung ano yung trabahong bahay ba. At maisingit ko, na-share ko din sa inyo, guys, na noon, nag-try akong magtrabaho. Before 5 months yata, oo, nakapagtrabaho ako ng 1 buwan. Ay, ang hirap ko kaya noon, guys. Oo. Dahil siyempre nagtatrabaho ka, tapos pagdating mo ng bahay, meron ka pang alagain na mga kasama mo dito sa bahay. Oo, mga malalaki na sila, pero yung talaga, pag walang nanay sa bahay, oo, magulo lahat, marumi lahat. Naglilinis naman sila, magkakain sila, tapos yun nga, nung naranasan ko magtrabaho ng 1 buwan, at ang akala ko magtuloy-tuloy na noon, kaya lang hindi natin kinaya. Grabe, ang hirap ko noon. Magtrabaho ka from 2 o'clock, tapos darating ako ng mga 10 or 11. Pagod ako noon. Tapos sa restaurant yun, nakatayo ka pa. Grabe. So yun, ang hirap. Magtrabaho ka, tapos uuwi ka ng bahay, meron ka pang alagahin na mga kasama mo. Yun nga, pag kumakain sila, naghuhugas naman sila ng pinggan. Kaya lang, hindi na nila tinitingnan yung mga iba-ibang sulok ba. Yun nga, sabi ko, hindi naman ako yung malinis na tao. Kaya lang, pag nagalit ako at nag-umpisa na yung aking bunganga, yun na yun. Oo, parang granada yung ating bunganga. So, yun. Saludo tayo sa mga nanay na nagtatrabaho, tapos pagdating nila sa bahay, may mga alagahin pang mga maliliit na bata, may labahin pa, may pagluluto pa. Ay naku. Pero noon, I remember, ganyan din naman ang routine ko noon na maliliit pa ang mga bata, nagtatrabaho ako noon, pero walang kapaguran noon dahil malakas pa yung tuhod natin. Oo, I can imagine noon, magtatrabaho ka ng maghapon, pag uwi mo ng bahay, sige. Pero walang kapaguran noon. Masigla pa yung katawan ba. Pero ngayon,
Hindi ko na kaya ba guys, oo. Madali akong mapagod. Kaya sabi ni Habi, yalla, sabi niya, pagkasyahin na lang ang aking kita, sabi niya ganun. Dito ka na lang sa bahay. Dahil alam naman niya guys na ako'y nangamuhan din ng ilang taon ba. So, laban lang yung buhay. At saka maganda na rin yung sakto lang yung kinikita ba. Dahil ang tao, pag kumita ng medyo bongga, medyo malaki-laki, maraming sumisiksik sa isip. So, tama na yung sakto lang yung perang pumapasok, panggasta. Diba? Nagets yung ibig kong sabihin guys, ang tao ay walang kasiyahan. Pag alam niyang nakakaluwag-luwag siya, sige, shopping dito, shopping doon, bili dito, bili doon. Yun ang ibig kong sabihin. So, yun na yun, habang nakaupo tayo dito. So, kahit na iniisip na lang. Dahil ito yung sinumpaan nating pag-YouTube ba. So, sana'y okay kayo dahil okay kami at okay tayong lahat. So, see you again sa susunod na ganap. Ating tapusin ang mga maliliit na bagay dyan. Ang pinakamahirap sa lahat pag gumagawa ka ng trabaho, mapakwarto man, mapakusina man, mapasalas man, pag naglilinis ka ba, ang pinakamahirap sa lahat, yung finishing, yung mga abubot na maliliit. Yan. An eternity later. Ayan, pukpukin natin. And then, paghiwalayin natin ang balat at yung laman. Ayan, tapos na. So, ito po yung balat. Yan po. At ito naman ang laman. Matataba po sila. Ayan, yan po. So, paghiwalayin natin ngayon yung balat at laman. Ito po yung galing sa bundok, guys. Yun na yung balat. Yan na siya. Tapos ito naman yung laman. Ayan. Pero hindi pa tayo tapos. Bukas ulit. At ating iuunat ang ating ilagay natin. Diyan, bukas ulit. Ito yung ginagawa ko lang naman pag yung bang may free time tayo. Tapos, ito yung ating pamukpok. So, bukas ulit. Yan. And then, ito. Itapon natin ito. So, ayan. And then, ilagay natin dito para bukas ulit. Hindi ko mabigat. Dahil, it's time na para sa ating, para sa ating teleserye. Why it's not opening? It open and it's good. What time is it now? What's the MTV? Okay. News pa. Mamaya-maya. So, ating ililigpit yung ating pinagkalatan dito. Shout out kay Simply Margs dahil minsan nag-upload ako ng pagkukulitan namin ni Jessie sa bundok. Tapos sabi niya, isama mo si Jessie pag nagbablog ka. Sabi niya ganun. Kaya lang itong si Jessie, mahirap chimpuhan yung mood niya. Moody siya. So ayan para sa'yo Sisi. Nung summer ito dahil naka-t-shirt pa ako dyan, kulitan namin ni Jessie. In-upload ko lang, ewan ko kung butit hindi ko pa na-delete. Ang background music niyan ay you turn the world upside down, parang ganun ba? Ayun. Nagkatuwaan lang kami ni Jessie dyan. So yun na yun guys.